walang mangyayaring impeachment trial. Walang mangyayaring impeachment trial dahil din po dito nga sa sitwasyon na ito na hindi ko yung kanilang sinasabing schedule na July, di ba? Sa July 24 ba ang opening po? Palagay ko wala ho tayong aasahan na impeachment trial dyan dahil may delay dito po sa usapin ng to proceed. Kaya pwede siya magsabi na ang tagal nyo naman, nainip na ako. Kaya sinabi. Huwag yun na pag, di ba? Hello, ang tagal naman. Ano ba? Ano ba? Simulan nyo na. Diba? Ano ba kayo? Ngayon, kapag hindi natuloy ito, o kaya assuming po matuloy ito, at pagkatapos ang nangyari ho, paborable din po sa inaakusahan ninyo. At natapos ito na hindi siya dito na-convict. Hashtag, alam nyo na. Ito nga rin po ang bunga noong pong hindi pagsunod sa forthwith provision. Ngayon, kapag hindi natuloy ito, o kaya assuming po matuloy ito, at pagkatapos ang nangyari ho, paborable din po sa inaakusahan ninyo. At natapos ito na hindi siya dito na-convict. Hashtag, alam nyo na. I truly want the trial because I want Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Alam na yan. Okay, sige. Alright, Reaction TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction na ang pamagat niya, alam mo na. Kapag hindi daw po natuloy ang impeachment, o kaya kung matuloy man ang impeachment at hindi na convict si VP Sara Duterte, ang tawag doon, alam nyo na, I want a bloodbath. I want the impeachment and I want the bloodbath. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-reaction. At dito lilinawin po natin mga ka-reaction na ang impeachment na ninanais ni Tambaluslos, ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta para mapatalsik si VP Sara Duterte ay babalik at babalik ka rin at babalik sa kanila mga ka-reaction. Kasi nakikita po ngayon ng maraming senador at ipapaliwanag din mamaya ni Senador Tito Soto na baka walang impeachment na magaganap. At kapag walang impeachment na naganap at walang bloodbath na naganap at nanalo si VP Sara sa 2020, alam mo na Bongbong Marcos, naku, patong-patong na kaso. Di ba mga ka-reaction, baka matitikman din nila yung tinatawag na Interpol. Pag lumipad sila sa ibang bansa at nagtago sila sa ibang bansa, baka Interpol ang dadampot sa kanila. Ay, naku po. Yan po ang sinasabi natin dito mga ka-reaction. Isang dating presidente na minamahal ng milyong-milyong Pilipino, ipinatapon mo doon sa dahig, Bongbong Marcos. Ngayon, alam nyo na. Ay, naku, ito, pakinggan po natin. Alright, ngayon. Hindi ba tayo tapos? Ngayon, ang journey naman natin sa impeachment. Ayun na. Dali lang ha. Relax lang po kayo. Maganda ito pag-uusapan natin ha. Maganda ito because right now, may mga nagbibilang. Maibaho lang tayo ha. Talaga naman relax muna po kayo. Relax lang ha. Kung ano man ang ginagawa mo, naglalaba ka, nagluluto ka, nakikipagchismisan ka, at kung ano-ano pa ang ginagawa nyo mga ka-reaction, hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga napakagagandang reaction video araw-araw dito sa Reaction TV PH. Ito na. Hey! Opo, ngayon may mga nagbibilang-bilang na, di ba? May mga numero na, sandali lang. Ang tanong dyan, matutuloy ba gayang impeachment na yan? Because nung ating po makapanayam sa Bilang Pilipino 2025 coverage po ng TV5, may sinasabi si former SP and maybe soon to be again SP, Tito Soto na, there is a prejudicial question dito po ngayon sa pending impeachment case ni VP Sara sa 19th Congress. Yun! Bangan!
Mga kapatid, ngayon nga pong tapos na ang halalan at yung pong mga nagwagi na 12 senador, ano ho. Yung iba po dito ay re-electionista, so meaning tuloy-tuloy lang po sila, no, from the 19th Congress hanggang sa 20th Congress. Meron po naman bago, ano ho, as in ngayon lang po magiging senador at ang kanila pong pagsimula ng kanilang term ay June 30 ng ngayong taon, patungo na po ito sa 20th Congress. So, ito po, sa mga, ang pinag-uusapan na nga po ay itong impeachment na ito, bago ho natin bilangin o magbilang tayo ng mga, doon sa sinasabi nga po na practically po, 9 votes lang ang kailangan noong pong impeach official para po sa acquittal, 9. Okay. Sa ngayon po kasi sinasabi nung iba, wala na. Huwag nyo na ituloy yan kasi she got more than 9 votes. Pero sabi ni VP Sara, huwag muna kayong magbilang. Diba? Huwag nyo munang bilangin. Kanya, diba? Kasi gusto ko nang ituloy ito para maiharap yung ebidensya. Sabi nga ng mga abogado ko, dapat harangin tong impeachment na ito. Pero hindi, dapat ituloy ito. I want a bloodbath. Yan, mismo sinabi ng Vice Confident po si VP Presidente. Sara, tuloy natin to para ma-present yung mga Ebidensya. ng prosecution at I want a bloodbath tuloy! Yan ang sinasabi natin dyan. Nandiyan si Marcoleta. Yan ang malaking tinik sa lalamunan ni Bongbong Marcos. Si Marcoleta. Nandiyan si Bato de la Rosa, si Senator Bongo, si Aimee Marcos, si Robin Padilla, si Villar, si Subi. well, makes sense, ha? Okay, pero ang tanong dito, yung mga usaping legal, kung ito ba'y matutuloy o baka naman po ito questionin sa kataas-taasang hukuman, tayo lang po ay humingi ng mga legal opinion dito po sa veteranong senador at isa rin pong mahusay na abogado, si former Senate President Franklin Drilon. Alright, so sa mga nagbibilang na ngayon pa lamang, baby girl. Ay, inaantay kong tawagin mo si Houston. Houston. Kasi nga naman, first time pala ito sa kasaysayan. kasi kung nga naman, sakali. hindi kayo nag-forthwith. Yun na. Ang pinag-read nyo yung mga bakasyon. So ngayon, problema nila ito. Na paano nila susolusyonan? Tsaka mahirap. Dahil ang magde-decide kung dapat ituloy yung impeachment complaint are the 24 senators na magiging judge then for the impeachment complaint. So hindi natin muna bibilangin pala yung conviction. Ang bibilangin natin is kung papayag ilan ang papayag ng mga senador para ituloy yung impeachment complaint And or impeachment trial. Sorry, hindi ko natanong pero but siguro naman basic yun. Diyan ay majority, no? Kailangan mo ng 13 votes. 13 naman ngayon. Doon, sa tutuloy ba natin to? Hindi. Oo, yung pala muna ang unang pagbobotohan nila, mga kapatid. Oo. Pero, yun nga, mga kapatid, kaya, kumbaga, kampante ka kasi malamang dehin siya ito matuloy. Sakali man, ha? Halak ka. Alright, so ngayon, magbilang na tayo. Tama pala. Pero ayaw kasi ni VP Sara magbilang. Baka hindi na nga tayo umabot sa ebidensya. Kasi ngayon magbibilang tayo kung ilan ang papabor na ituloy natin ang impeachment sa 20th Congress. Sige. So magbilang tayo. Sige. So ngayon, tignan, Sige. ano una mong gustong bilangin? Yung mga bagong papasok o yung mga incumbent? Sa ngayon ho kasi, mga kapatid, ilan po yung outgoing? Si Senator Cynthia Villar. Ang kanya ho namang kapalit, si Camille Villar. Opo. Na naiyak ka. Siya ba ang bunso? Hindi ko sure. Opo. Oo. Si Senator Francis Tolentino. Wala na Senator rin. Bong Revilla po. Ito po kasi re-electionista. Oo. Hindi siya outgoing. Re-electionist siya, hindi siya pinalad. Oo, hindi pinalad. Coco Pimentel po, last term. Wala na. Opo. Nancy Binay po, last term. Yes. Grace po, last term. Yes. Alright. Sige, so basically po ngayon, ang nakaupo dyan ay si Ginoong Escudero, si Ginoong Jinggoy Estrada. Yan. Alright. Si Senator Tolentino hanggang June 30 po siya. Right? Okay. Senator Pimentel din, nakaupo. Okay? Until June 30. June 30 na lang. Basically po, itong 24 ngayon na nakaupo sila hanggang June 30. Yes. Okay. So, they will convene
as senator judges. Itong 24 basically. Okay. So pagpasok naman po ng bagong kongreso, eto na nga. Ito na line up. So wala na po itong si Ginoong Tolentino. Wala na. Wala na si Ginoong Pimentel. Cross mo na yan. Wala na si Ma'am Nancy Binay. Wala na rin siya. Alright. Wala na rin po itong si Si Cynthia. Opo, si Senator Cynthia Villar. Wala na. Senator Grace po. Oh. Alright. Si Senator Cynthia Villar. Wala na. Oo, nasabi na kanina. So And ito ang then, incumbent. okay. Ito ang So line-up. ang papalit po sa kanila Yan. ay eto na po, ano? Bilangin natin. Ang papalit, no? Oh. Ay si Bongo. Camille, hindi si Bongo incumbent. Ay, oo nga, oo. Ginugulo mo ako. Ay, sorry. Ituloy Opo. mo. Alright, ang papalit po ay si Camille, si Senator Tito, Senator Ping, Senator-elect Marculeta, Senator Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, at si Senator Bam Aquino. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Tito. Ito pong, kumbaga, fresh term po ito para sa kanila. Okay, so ngayon, kung sakasakali po, kailangan mo rin ng 13 votes 13. para sila magtuloy-tuloy. Ako na magbilang. Kung gusto Gusto nila. mo? Okay. Okay. Di ba? Very interesting, ano ha? First time po pala ito. Wala pa nangyayaring ganito. So, Kaya hindi ka masagot ng diretso din ni former Senator Franklin Drilon. Whatever the result is, meron po at merong dudulog sa Supreme Court. Panigurado. Oo, yun sinasabi ni Senator Franklin Drilon. sigurado yun. Kasi nga din po, yung nga ang unang question dyan yung Valid bang pa ba? impeachment complaint na inihain ng 19th Congress, yung mismong complaint, valid ba yun? Oo. Kasi yung mga ilang pumirma doon, wala na Wala na sa sila. lower house, di ba? Oo. Hanggang June 30 na lang. Ito nga rin po ang bunga noong pong hindi pagsunod sa forthwith provision. Last Wednesday, Escudero stood firm on his position to wait for the resumption of Congress session in June before beginning Duterte's impeachment trial, saying they will not be swayed by calls for or against it. Right? Kaya po sa ngayon, palagay ko, sa akin lang po namang agam-agam ito, sa akin po naman pong kaisipan lamang ito, palagay ko dito po, tatayo po si VP Sara, oo, na kumbaga punong-puno ng pag-asa na walang mangyayaring impeachment trial. Walang mangyayaring impeachment trial dahil din po dito nga sa sitwasyon na ito na hindi ko yung kanilang sinasabing schedule na July, di ba? Sa July 24 ba ang opening po? Oo, palagay ko wala ho tayong aasahan na impeachment trial dyan dahil may delay dito po sa usapin ng to proceed. Oo. Kaya pwede siya magsabi na ang tagal nyo naman, nainip na ako. Kaya sinabi. Huwag yun na pag, di ba? Hello, ang tagal naman. Ano ba? Ano ba? Simulan nyo na. Ano ba kayo? O ngayon, kapag hindi natuloy ito, o kaya assuming po matuloy ito, at pagkatapos ang nangyari ho, favorable din po sa inaakusahan ninyo. At natapos ito na hindi siya dito na-convict. Hashtag, alam nyo na. I truly want the trial because I want Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Alam na yan. Okay, sige. Kasi kayo dati, ang tagal natin pinagtalunan yung forthwith kung anong kahulugan Oo. Umabot na tayo dito nang hindi nga nasisimulan. Di ba yung forthwith pa lang pinagtatalunan nila? Alright. Inabot ng ilang araw. Meron po naman meron tayong winner today para po sa... Ang tagal nyo naman. Asa na yung impeachment? Mga ka-reaction, pag-uusapan pa po pala kung merong impeachment o wala. Paano yan? Sina Franz Castro, yung si... Ano bang pangalan nun? Yung mga makakaliwa? Yung mga bayad muna.
paano yan? Wala palang impeachment na magaganap. Ayan na, alam nyo na mga kareaksyon, alam nyo na. Oo, alam nyo na yun. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang parte ng Europa nakiisa sa Victory Party sa The Hague. Narito ang Agenda Weekend Report ng ating Europe correspondent Dick Villanueva. Halos 2,000 taga-suporta. Alam niyo po yung Billionaire channel. Gusto kong pinapanood to, hindi sila bias masyado. Pinapakita nila yung Duterte side. Dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtipon para sa ikinasang Victory Party ng mga Duterte at kaalyado sa nagdaang midterm election sa Maldive Park sa The Hague, Netherlands. Isang double-decker tourist bus ang sinakyan ng contingent mula sa Paris. 5 oras nagbiyahe ang grupo. Pagdating sa The Hague, dumaan muna sila sa Duterte Street sa harap ng ICC Detention Center para sa regalong t-shirt at sulat kay Tatay Digong. Inabutan nilang abala ang mga organizer sa pag-aayos ng venue. Bigla pang bumuhos ang ulan. Pamawi sa 12 degrees na lamig at ulan ang potato fries, fish fillet at chicken nuggets para sa lahat. May pa-ice cream din. Present sa Victory Party sina dating presidential spokesperson Harry Roque at dating executive secretary Salvador Medaldea. Hiling ni Senator Robin Padilla sa mga taga-suporta, tulungan silang ipaliwanag sa kanilang mga European employer, lalo na sa Netherlands na si dating Pangulong Rodrigo Duterte isang mabuting ama ng Pilipinas. Wala na sa kamay ng Pilipinas kung mapapauwi si Digong. Wala na sa kamay ng Pilipinas. Nandito na po sa kamay ng mga European. Kaya, ipaliwanag niyo po sa kanila kung paano ang suporta nilang binibigay sa mga Palestino. Dapat ganun din ang ibigay nilang suporta dito sa laban natin kay Digong. Dahil si Digong ay biktima ng masamang publicity, masamang propaganda. Emosyonal na nagpasalamat ang nakababatang kapatid ni FPRRD na si Bong Duterte. In behalf of the Duterte family, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa Tuesday, bibisitahin ko man siya. Ipapaabot ko talaga po ang inyong solidarity at saka unity. Maraming salamat po. Makahulugan naman raw ang pag-awit nila ng We Are The World ni na Michael Jackson at Lionel Richie na kinumpos noong 1984 para magsilbing inspirasyon at maisantabi ang prejudice para ipakita ang suporta sa mga taga-Afrika kung saan marami noy namatay sa gutom. Ayon sa Duterte Victory Party organizer, pagkakaisa rin ang panawagan nila para mapauwi si FPRRD para makapag-oath-taking at makaupong mayor ng Davao City. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, The Hague. Ang Pangulo Marcos Jr. may napili na pong susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ayon po yan sa DILG. Nako, baka si Tory na yan. Baka si Tory na, pinapangaraw mo, Tory, ito na. Kung sino, ano ang pangalan? Ibibigay po sa atin ni Marlene Padiernos. Mar, sino yan? Robert, wala pang pangalan. Hindi na nga. Wala pa pala sinisikreto nila. Hayaan muna natin sila. Sorry Tory, sorry, wala pa pala. Wala pa pala, sorry Tory. At tanggap na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang opisyal na abiso ng Senado para paghandaan ang pag-convene bilang impeachment court na siyang lilitis kay Vice President Sara Duterte. Pero may tanong isang senator-elect, pwede bang itawid sa 20th Congress ang impeachment complaint laban kay VP Sara na inihain sa mag-a-adjourn ng 19th Congress? Ang tugon ng mga mambabata sa report ni Mian Corvera. Inabisuhan na ng Senado ang Kamara na magko-convene na sa June 3 bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat ni Senate President Francis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez na may petsang May 19, sinabi ni Escudero na alinsunod sa Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa ang Senado sa June 2 alas 4 ng hapon na tanggapin ang panel of prosecutors ng Kamara. Sa pagbabalik ng sesyon, inaasahan niya ng mga senador na babasahin ng prosecution panel sa open session ng Senado ang 7 charges na nakapaloob sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente.
Kinabukasan, alas 9 ng umaga, magko-convene naman ang Senado bilang impeachment court para sa pag-i-issue ng mga summons at iba pang kaugnay na kautusan kung saan napadalhan na rin ng kopya si Vice President Sara Duterte. Pero dahil 2 linggo lang ang sesyon ng 19th Congress, sa July 13 na o 2 araw pagkatapos ng sona ng Pangulo, isasagawa ang impeachment trial sa ilalim na yan ng 20th Congress. Pero tanong ni Senator-elect at dating Senate President Vicente Soto, maari nga bang ang 20th Congress na ang magpatuloy ng paglilitis? Sa Senate rules kasi anya kung saan kinuha ang rules sa impeachment, malinaw na nakasaad na anumang business o agenda sa ilalim ng 19th Congress. Dapat tapos na oras na mag-adjourn ang sesyon. Ito namang Senate rules, which emanates from the Constitution. Ang Senate emanates from the Constitution. Ang sinasabi ng Constitution din, oras na nag-adjourn sine die ang Senado, lahat ng business doon patay. Kaya nga without day, kaya nga sine die, Latin for without day. Dahil wala na. Sa lahat ng i-refile mo lahat ng committee report, lahat ng mga batas na hindi nyo na ipasa, i-refile nyo ulit lahat yun. Kahit nga napasa nyo na third reading, hindi na pirmahan ng Presidente, bumalik sa inyo, babalik ulit ninyo yun from scratch. Ganun ang sinasabi ng Senate rules, which is a part of the Constitution. So, anong dapat sundin? Impeachment rules ba? Ang problema, impeachment rules emanate from the Senate rules. And the Senate rules emanate from the Constitution. Bakit ko nasasabi yun? Ako po author ng impeachment rules eh. Naalala nyo nung kay Justice Corona. Ako chairman ng Committee of Rules ng Committee on Rules ko. Yun yung sinulat ko na ginagamit namin as impeachment rules. So ngayon, alin dun? The issue being, andun susundin. Dapat na raw ipaubaya sa 20th Congress ang debate hinggil dito, lalo't 2 linggo na lang ang nilalabi sa 19th Congress. Pero isaan niya itong justiciable issue kaya makabubuting idulog sa Korte Suprema. So ako tingin ko yung 20th Congress ang maganda mag-decide. Pwede, it's open kasi justiciable yung issue so pwede dalhin sa Supreme Court. Pero kung walang nagpipetition, wala naman nagdadala, we leave it to the 20th Congress. Si Senador J.V. Ercito wala raw kinakampihan sa pagitan ni na Pangulong BBM at VP Sara pero hindi siya pabor sa impeachment trial. Malinaw naman kasi anya na politika ang motibo nito pero kailangan dinggin ng Senado. We have been given instructions as much as possible not to talk about impeachment kasi be honest about it noon sinasabi ko na an impeachment trial is really divisive talagang it will create division among us kasi it's more it's legal both legal but it's more political nakita naman na natin yan noon pa and I would think yung sinabi ni Congressman Toby Tiaco, the campaign manager, nakita naman natin na naka-apekto talaga dito sa performance ng administration candidates. Apila niya sana agad matapos ang paglilitis para makapag-move on at umaksyon na ang mga opisyal ng gobyerno sa mga totoong problema ng bansa. Infrastructure, railway, airports, energy, agri, ang dami natin problema. And to be honest about this, na itong impeachment trial, itong early political bickerings, napaaga Parang sayang yung ang ganda ng simula. Unity, ang ganda ng samahan ni President Bongbong Marcos, VP Sara, biggest margin ever. Ang ganda sana nung start. Nangihinayang ako na yung foreign investments, ang ganda ng tingin sa atin. But now, all of that will be on hold because of what is happening. So, yun lang yung sa akin na kung we have to go to the process, that's our job. Tingin, maging impartial, pero sana maging matapos ka agad. Because we have to go back to work. May Ancor Vera para sa Mata ng Agila, matatag, matapos. Yung impeachment po na pero sa nakikita ko po mga kareaksyon, sa nakikita ko lang wala pong impeachment na magaganap kasi dito pa si Tito Soto, pangalawang proclamation, pangalawang pagsasalita niya to na ang lahat ng mga nabimbing kaso sa 19th Congress hindi pwedeng itawid sa 28th Congress. Yung po ang tinatayuan kasi siya daw ang author
dinggin na po dyan po sa Senado pagpasok po ng 20th Congress. Yung preparasyon po, kayo ho ba, naniniwala ba kayo magkakaroon pa rin ba ng impeachment trial? At dahil po sa nangyaring yung eleksyon, no, maganda po yung naging, kumbaga naging 5 ang nahalal, na alam po naman natin talaga ay pro Duterte. Tapos po, si Robin Padilla. The numbers, do you think there will still be an impeachment trial or this is going to be dead in the water? June 2, malalaman natin kung ano magiging kilos ng Senado. Kasi kausap ko yung mga ibang senador, hindi nila alam eh. Yung mga incumbent, hindi nila alam, hindi sila nasasabihan. Wala silang caucus, wala silang ganon. So, hindi, pagka nagkukwentuhan kami, nag-uusap kami, sinasabi nila, hindi nila alam kung anong plano. So, makikita natin yan. Pero in the meantime, ako, ibang klase yung problemang nakikita ko na hindi nasisilip ng iba eh. Meron dalawang conflicting rules eh. Okay. Doon sa Senate rules at saka sa impeachment rules eh. Which are? Oo. Ang impeachment rules kasi sinasabi that once the impeachment is taken up, or the impeachment court is constituted as one, then kailangan tapusin yung the impeachment trial must end. Although, I mean, to the end. Ganon, ano? Ito namang Senate rules, which emanates from the Constitution. Ang Senate emanates from the Constitution. Ang sinasabi ng Constitution din, oras na nag-adjourn sine die ang Senado, lahat ng business doon patay. Kaya nga without day, kaya nga sine die. Latin for without day. Dahil wala na. Sa lahat ng i-refile mo lahat ng committee report, lahat ng mga batas na hindi nyo na ipasa, i-refile nyo ulit lahat yun. Kahit nga napasa nyo na in third reading, hindi na pirmahan ng Presidente, bumalik sa inyo, babalik ulit ninyo yun from scratch. Ganun ang sinasabi ng Senate rules, which is a part of the Constitution. So, anong dapat sundin? Impeachment rules ba? Ang problema, impeachment rules emanate from the Senate rules. And the Senate rules emanate from the Constitution. Bakit ko nasasabi yun? Ako po author ng impeachment rules eh. Naalala niyo nung kay Justice Corona. Ako chairman ng Committee of Rules eh. Ng Committee on Rules ko. Yun yung sinulat ko na ginagamit namin as impeachment rules. So ngayon, alin dun? The issue being, susundin. The issue being, Tito Sen, kung maitatawid itong impeachment complaint initiated during the 19th Congress, whether or not legally maaring itawid ito into the 20th Congress. Is that the issue here? Yes, kung sasabihin nila ng Senado ngayon, ng 19th Congress, kung sasabihin nila pagdating ng June 13, pag-adjourn sine die ng Senado, sasabihin nila na yung impeachment court ay iba. It's not a legislative body. Sasabihin ng iba yan. So, ano mangyayari? I-carry over sa 20th Congress. So, the 20th Congress can decide. Kapag doon, may bagong 12. Although, yung iba kasama pa rin doon sa 19th Congress. May mga 2-3 galing sa 19th Congress electionist. Pero, the thing is, their term ends June 13 ng tanghali. So, bagong term itong papasukan nila. So, they're part of the new 12 of 20th Congress. So, Tito Sen, sino po magde-decide? If there are two rules na pagpipilian, na sabi mo nga, very confusing, whether it's the impeachment rules or yung Senate rules, sino po ang magbe-break ng tie? Sino magsasabi? Ito ba yung sa Supreme Court na kailangan maglabas na po ang Supreme Court ng desisyon kung ano ba talaga ang gagawin? Pwede rin. Pero ako, tingin ko, yung 20th Congress ang maganda mag-decide. So among the senators na, di ba? Kasi we were bago. thinking na yung mismong legal team ni VP Sara can take it up sa Supreme Court, di ba? Dahil kasi ngayon... Pwede rin. Pwede. It's open kasi justiciable yung issue. So pwede dalhin sa Supreme Court. Pero kung walang nagpipetition, wala naman nagdadala, we leave it to the 20th Congress to decide. But remains to be seen. May follow-up question po doon, Tito Sen, is so you think magpo-prosper po itong impeachment trial? It's not dead in the water. Kasi marami po nagsasabi, wala na. VP Sara has the numbers. Parang, it's futile.
exercise, no? Because hindi naman siya mako-convict, ma-acquit siya. So bakit pa po natin ipapahaba pa at magkakaroon pa ng trial? Well, hindi ko naman maalis sa kaisipan ng ibang tao mag-isip ng gano'n, no? Pero sa akin kasi, I'm hoping for the best, which is, dapat bigyan nila huwag nilang pag-isipan yung mga senador agad na ganito, ito, pro Duterte, ito, pro Marcos, ito. Hinalal lang tao yan. Dapat impartial sila eh. So they decide with impartiality. Sana gano'n, ano? But, siyempre, kanya-kanyang pananaw yan. Ang pananaw nila, wala mangyayari dahil marami yung ganito. Hindi natin masasabi yung hanggat hindi ka umuupo yung 24. Magaling siyang lawyer and accountant, Attorney Harold Respicio. Opening statement. Alright, thank you so much for inviting me here. Alright, nandito po ako para manawagan na panagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalokohan ngayong election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano binetray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas nyo na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5. COMELEC, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang mag-conduct ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor na agad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagtatraidor ng COMELEC, ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretsyo sa COMELEC servers at diretsyo sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadaya ang COMELEC sa kanyang data, huli agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna, sariling server. Doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna, dinedele niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa COMELEC server, pwede nang mabago ng COMELEC servers mismo at yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa labas ng COMELEC server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, tinaydor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsisend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers? Napakatagal din. May minuto, may oras. Depende sa lugar. Kapani-paniwala ba yung pangyayari yun? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines ng isang offline na automated counting machine namin doon sa probinsya. Nasilip ko na ina-upload pala ng isang automated counting machine 76 kilobytes lang. Napakalit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakalmas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa COMELEC server, umabot ng minuto. Anong ibig sabihin nun? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna.
Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi rin yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s. Kapag tumagal ng mas mahigit sa 1 minuto, mas mahigit sa 1 oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang ng split second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Bagamat kaunti lang ito, higit 200,000, almost 300,000 yung ating members ng police at AFP. Pero nagpapakita ito na hindi sila nakakalimot sa mga ginawa ng President Duterte noong panahon na siya ang presidente sa pag-asikaso at pagbigay ng mga benepisyo sa ating mga sundalo, lalong-lalo na nung pagbisita sa mga wounded nung sa Marawi at kung pag-suporta niya sa ating mga sundalo at police. Dapat titingnan talaga ito ng administration na bakit ganon ito? Bakit ang mga sundalo at police ay pabor doon sa mga kandidato ni President Duterte? At hindi yung kanilang tawag doon, yung kanilang team, no? Dahil ano yan parang representative of what the AFP and the PNP sentiment is right now. Nightline News. Opo, nasa 90%, no? Out of nasa mahigit kumulang 57,000 na mga local absentee voting po ang bumoto. So nasa 51,000 ito. At karamihan dito ay mga pulis, mga sundalo, mga guro, iba pang mga government employees, kasama na mga miyembro ng media na mayroong role during sa May 12 elections, yung una pong bumoto. At ano po ang basa po ninyo dito? Dahil karamihan nga is uniform personnel, pero lumalabas po dito na yung mga pambato ng ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lumabas po, no? Lahat doon sa top 10 plus yung dalawa pa na inendorso din ni former President Rodrigo Duterte, General. Siyempre, significant yun, no? From our perspective. Yung resulta ng mga bumoto na absentee vote ng mga sundalo at mga pulis ay PDP laban o yung Duterte team, no? Ay binoto. Kasi bagamat kaunti lang ito, higit 200,000, almost 300,000 yung ating members ng police at AFP. Pero nagpapakita ito na hindi sila nakakalimot sa mga ginawa ng President Duterte noong panahon na siya ang presidente sa pag-asikaso at pagbigay ng mga benepisyo sa ating mga sundalo, lalong-lalo na nung pagbisita sa mga wounded nung sa Marawi at kung pag-suporta niya sa ating mga sundalo at police. Dapat titingnan talaga ito ng administration na bakit ganon ito? Bakit ang mga sundalo at pulis ay pabor doon sa mga kandidato ni President Duterte? At hindi yung kanilang tawag doon, yung kanilang team, no? Dahil parang representative of what the AFP and the PNP sentiment is
right now. Opo. General, marami pong mga issue kagaya po dito sa kanilang bansag na mga pro-China daw, itong mga pambato, ganito ganyan. Meron pang issue na dapat suportahan yung mga anti-China or suportahan yung mga nagsusulong sa pagtataguyod dyan po sa West Philippine Sea at marami pang mga issue, pero parang meron niyang nag-comment ng mga political commentators na parang soft kudeta ang nangyari dito sa pagpapahayag ng mga sundalo po. Ano po masasabi niyo rito? Ang ibig lang sabihin nun, yung members ng armed forces at saka ng AFP, naintindihan nila yung issue ng West Philippine Sea, no? Na kahit na ginamit ito para siraan ng ating presidente at yung Duterte, no? yung in-endorso ni President Duterte, ay hindi sila naniniwala na sila ay pro-China, kundi pro-Philippines, no? Para sa bayan ang team na to. Kaya lang, ginawa na talaga ng propaganda para magalit ang mga members ng armed forces at mga Pilipino na nakita nilang parang pro-China daw ang Pilipinas. Kung mapansin nyo naman, nagpatuloy ang relasyon ng Pilipinas at ng armed forces of the Philippines with the U.S. government, with the American people, and with the U.S. armed forces. Noong panahon ni Duterte, hindi naman niya pinagbawal, tuloy-tuloy naman. Ang ginawa lang ni President Duterte ay binuksan niya ang pinto na makipag-usap din at makipagkaibigan sa ating kapitbahay na China. Kasi ang gusto niyang sabihin doon sa mga Amerikano, magkaibigan tayo. Pero huwag niyo naman kaming pigilan kung sino pa ang aming gustong maging kaibigan. Kasi ang Amerikano at ang China, meron naman silang napakalaking engagement through trade, no? Bakit hindi ang Pilipinas? So, gusto lang ipakita ng presidente na independent ang foreign policy natin at kung sino ang gusto natin maging kaibigan ay karapatan ng Pilipinas. So, naiintindihan ng mga member ng AFP at PNP yun. Kaya bumoto pa rin sila sa Duterte, sa team ni Duterte, noong election. Maaari din po bang parang protesta din ito sa naging hakbang na tila hindi mahigpit ngayon ang kasalukuyang administrasyon sa paglaban sa CPP, NPA, NDF, General? Hindi ko naman siguro masabing protesta. Pwede rin, no? Pwede rin natin tingnan na gano'n. Dahil totoo naman na medyo talagang lumuwag at ubina ang kampanya na tapusin na itong problema ng CPP, NPA, NDF. Parang nawala kasi sa priority ng ating current administration, no? Kaya very frustrating yan sa mga sundalo na matagal nang nakikipaglaban sa NPA. Kumbaga, kung ako nakikipag-boxing, no, sa isang kalaban, ang NPA, at alam kong matatalo na siya, at sasabihin sa akin na aking coach, huwag mo munang pabagsakin yan, kahit alam kong kaya ko nang pabagsakin, no? Kaya ko nang i-knock out, pero sasabihan ako, wag muna. At gagamitin na natin yan. Patagalin mo pa. Diba? Ikaw, matagal ka nang binubugbog din dati. At ngayon may chance ka nang tapusin ito para mawala na talaga sila. Tapos pipigilan ka pa. Napakalaking naaaksaya nating oras, pera, resources to deal with the NPA, aside from yung mga biktima nila, no, mga buhay na nawawala, yung extortion nila, yung epekto sa mga negosyante,
kung saan meron silang presensya na natatakot ng pumasok dahil sa extortion nila at pananakot, sa terorismo, sa mga atake nila, ang laki ng nawawala sa Pilipinas at nangyari na ito ng mahigit 50 years nangyayari. So kung to titingnan mo, dapat matapos na to at matatapos na sana natin. Kaya lang ngayon na naman ay mukhang instead na tapusin ay mukhang nakipag-alyansa pa sa mga front organizations itong administration natin ngayon. Sir, good evening, si MJ po ito. Kaugnay niyan ay dalawa na lang pala na Makabayan Block ang nabigyan ng pwesto. Mabibigyan ngayong 20th Congress Teachers and Kabataan. Bunga marahil ito, sir, ng masinsinan nating information campaign laban dito sa mga prente ng mga kalaban ng pamahalaan. Totoo yun. Nagpapasalamat pa rin ako na lalong-lalo na sa SMNI na patuloy na nagbibigay alam sa ating mga kababayan na hinggil sa mga front organizations na patuloy na nag-i-infiltrate at nag-i-exploit sa ating mga government offices. Ang isa dito ay ang Kongreso mismo, kung saan nakapasok sila ng 7 representative before, may pababa natin ng 3. At salamat naman sa Diyos at ngayon ay 2 na lang ang representative nila. Kaya lang, ang mahirap dito ay bagamat 2 lang sila, kalyado naman nila ang Kongreso at ang mismong speaker ay kaibigan nila, kalyado nila. Opo, sir, nais ko lang din pong malaman dahil naipagkukumpara ang Duterte administration at itong Marcos Jr. government ngayon sa ginawa pong revamp sa gabinete. Pero pagkakaiba, nung ipatupad ito ni PRRD, yung manawagan siya ng courtesy resignation, nung unang bahagi pa lang ng kanyang termino para mapalitan nga yung mga appointees ng Aquino admin. Kumpara po dito ngayon sa kay Marcos Jr. na after 3 years, after midterm elections, ganito po ang naging hakbang. Ang tinatanong po ng ating mga kababayan, ito ba ay nakakabuti sa stability ng ating bansa? Desisyon ng ating presidente. Gusto niyang mag-courtesy resignation, gusto niyang revamp ang kabinete. At tingin ko, una-una, dapat, sa tingin ko, sa tanong mo kung nakakabuti pa to, sa tingin ko hindi. Dahil, una-una, dapat, i-identify muna ating presidente kung ano ang pinaka-ugat ng problema, kung bakit nangyari yung nangyari during the elections. Yung resulta ng elections. Sabi niya, yun daw ay indicator kaya siya gusto mag-revamp. Di ba, naririnig niyo palagi yan, in problem solving, identifying the problem is half solving the problem. Kailangan i-identify niya ano ba ang problema, sino ba ang problema. Ngayon, nang nag-announce siya ng revamp or courtesy resignation, he is as if saying that the cabinet is the problem. Ang tanong, yung ba talaga ang problema? O iba ang ugat ng problema na hinaharap niya ngayon? Diba? O baka nasa Kongreso ang main problem. Diba? So, dapat alam niya ano ang problema at sino ang problema at yun ang kanyang i-address. At saka, bakit mo pag-resignin ng lahat ng cabinet? Kung identify mo sa kabinete mo kung sino yung tamad at sino yung corrupt, yun ang tanggalin mo. That is an indication that you are in control. You have command.
You have command. You have control. Hindi mo, ikaw, I'm not happy, I'm sorry, you have to leave. Ikaw, you stay. You don't have to ask everyone to, resign. You just have to tell them, I'm not happy with your performance. You have to resign. Piliin mo. Kung pinag-resign mo lahat, sasabihin mo sa buong kabinete, ang indication na naman nun, hindi mo alam kung sino sa kanila. Bakit kailangan mong pag-resign yung lahat? Ako, hindi naman sa siyempre, hindi naman ako naging presidente ng Pilipinas, pero as a leader, you don't do that. You identify, and then, tanggalin mo to. Ngayon, kung mali yun, sagot mo yun. Hindi yung pag-resign mo lahat, tapos ngayon, paano mo ngayon, anong gagawin mo? Bakit kailangan mag-courtesy resignation? Diba? Pwede mo namang sabihin na mag-resign ka na. Parang panahon ni Duterte, hindi, di ba? Yung kanyang SILG noon, magka-problema. Alis ka. Yung isang, secretary o isang agency head, alis. So, dahil may mali yung isa, dalawa, hindi mo kailangan pag-resign ng lahat. That is leadership, ngayon, kabinete ba talaga ang problema? O nasa kongreso ang problema? O iba ang problema? Kung bakit nagkaganyan? So, ang problema kasi dyan, may sinasabi kasi, may kasabihan kasi, MJ, sa Edmar, all decisions are based on information. Okay. The information that the president receives from whoever is his basis to make that decision. Now, if the information provided to him is not accurate, hindi tama, ang sinasabing problema, hindi naman talaga yun ang problema, kundi iba. So he will decide. Kung mali, garbage in, garbage out. Diba? So, yun. Okay. Matagal lang sinasabi ng ating former president, noon pa, kung ano yung problema ng kanyang administrasyon, kung hindi siya nakikinig. Diba? Nandito kayo na cover ninyo yung mga press briefing o press con ni former President Duterte. Marami siyang sinasabi, ito problema, yung galaw ng pera. Ay, bakit? So, klaro naman, kung sino bang gumalaw ng pera? Sino ba nagsabi na galawin yung pera? Di, yun ang panagutin mo. Bakit kailangan pa lahat? Ngayon, kung lahat ay may ang problema, tama ba na yun ang problema o meron pang iba? So, yun yung masasabi ko ba? Opo, General, ang information po ay ang main business ng National Intelligence Coordinating Agency. Kaya po ay dating Director General po niyan. Sir, gano'ng kalaki yung inputs ng NICA sa pag-i-inform sa Presidente from his day-to-day engagements at sa mga malalaking pagpapasya na kanyang gagawin, lalo na sa pagtatanggal o pagbibigay sa pwesto ng isa pong taga-gobyerno? Depende yan kasi minsan depende sa presidente kung anong itatask sa NICA. Halimbawa, sabihin niya, gumawa nga kayo ng ganito, so gagawa kami ng special report halimbawa tungkol sa resulta ng election at gagawa kami ng recommendations. Whether pwede kaming gumawa nun or pwede may bigay siya ng instruction, pero when we submit it to the President, if he reads it, kasi kami noon, we submit directly to the President periodic reports, tsaka mga special reports kung may special concerns. But the National Security Council also submits regular reports to the President.
ang pinupunan nila ng other information or other agencies. But si Nika, ganun din. Kaya lang, syempre, minsan yung perspective ang magkakaiba. But we, Nika will submit a report and give recommendations as objective as it can, and leave it to the president to consider the recommendations or not. No. So yun. Siyempre, ang call pa rin, ang final say pa rin dyan, yung presidente kung consider niya yung sinubmit ng Nika or iba pa, kung sino pakikinggan niya. General, si Admiral po ulit. Sir, nabanggit niya doon sa kanyang sa interview niya, no? Yung kanyang recent na interview na itigil na raw yung politika at nais nga niya na magkaroon po ng reconciliation. Parang sinasabi niya na parang dito sa side ng mga Duterte, ito yung namumulitika. Pero kung pagbabatayan mo naman itong kanyang naging courtesy resignation na panawagan, parang patunay na parang sila ang nakatutok sa politika dahil sa mga pangyayari sa hanay po ng mga Duterte at nakakalimutan na yung serbisyo sa taong bayan. Anong basa mo dito po, General? Hindi ko nga maintindihan din bakit sabihin niyang gano'n, dahil tigil ang politika, politicians sila, no? Talagang gano'n ang politicians. They always, ang isang politician, lalo na yung elected officials, ang kanilang number one priority is how to get re-elected for the next election, in the next election, or how to hold on to the power that has been given to them. Kasi politician ka eh. And politics is basically power. And if you don't want that power, there's no business for you to be in politics. Kaya hanga nandun kasi the power and the privilege. Yung sinasabing itigil na ang politika, I do not know kung ang message niya sa kanyang kabinete yun. Sa tingin ko ay hindi ang kabinete nga niya number one na namumulitika, kundi yung kanyang mga kamag-anak eh. Opo. And dito po sa mga pangyayari ngayon, sir, itong nabanggit po ni ni BBM na reconciliation, nakikita niyo po ba na parang sincero siya dito? Or paawa effect lang ito dahil sa nangyari sa kanyang grados, doon sa kanyang mga performance na hindi solve ang taong bayan kaya mabagsak yung grado at ang kanyang sinasabi, masyado daw silang nakatutok sa mga malalaking mga proyekto at nakakaligtan yung mga maliliit na mga malapit sa bituka or pangangailangan agad ng tao. Yung reconciliation, parang hindi yata kapanipaniwala yan, dahil yung kung sincerity as to if they really want to have a reconciliation, kasi kung ngayon lang ba nila naisip yun, di ba? If he really had the heart to have unity and he could have made that decision at the height of the arrest of the former President Duterte. No? He is the commander-in-chief, and he could just have ordered his PNP to say, okay, huwag yung dalhin doon sa sabihin nyo, it's my order, dito lang siya. Parang ganon. And then, that would have sent a strong message that,
he can now talk to the other, to the Dutertes, because nagpakita siya ng compassion and consideration. Ngayon, pakipag-reconcile siya, nandun yung presidente sa labas, merong impeachment this June, pinananasa nila na mag-umpisa na sila ngayong first week of June yata. Hindi nga niya mautusan yung Kongreso, hindi nga niya makontrol ang Kongreso. How can you have reconciliation when makipag-reconcile ka sa kanya, tapos ang ibang grupo na tropa niya nagtuloy-tuloy ng impeachment? Di ba? Kung gusto talaga yan ng reconciliation, dapat sinabi nga, okay, Congress, stop the impeachment. Reconcile. Mag-reach out siya. But, unahin mo yung sabihin mo, reconciliation without any actions, without any indications that you are sincere and you are capable of delivering on your word of reconciliation. Then hindi ka mapagkatiwalaan at hindi ka naman sinusunod ng mga tao, mga tauhan mo, and there's no point. There's no point. General, isa po kayo sa mga malapit na kaalyado ni dating Pangulong Duterte na huli niya pong nakasama, no? Dito sa Villamor, sa Hong Kong, na-interview po kayo namin at na-cover po ng SMNI News yung huling kampanya niya para sa Duterte. Ano pong komento niyo dito, General, Sir Alex, dito sa mga sanctions na inimpose ng US government, particularly ng Trump administration, sa International Criminal Court, lalo na sa kanilang chief prosecutor na nasasangkot sa mga issue ng sexual assault. At itong mga sanctions na ito, lalo na yung freeze order, nakaka-apekto pala ito, General, ng matindi sa operasyon ng International Criminal Court. Ang tanong dito ng ating mga kababayan, ano nang mangyayari ngayon sa kinaharap na legal battle ni dating Pangulong Duterte? Of course, hindi naman ako lawyer or ICC is a foreign yan, But comment lang is, I don't think it will have an immediate impact doon sa case ng ating former president, But it is a strong message from the US government, specifically from President Trump. ICC has been weaponized, has been politicized and weaponized. Kaya ayaw na ng Amerikanong suporta dahil ginagamit na nga lang na weaponize nga siya. Tapos ang masama pa doon ay ginagamit against their allies. So, para sa isang organization like the ICC, ay malaking bagay na dapat i-consider nila. And while not directly mag-affect dun sa ating but indirectly or subconsciously, nandyan yan sa isipan ng mga members ng ICC. Sir, huling paksa na lang. Meron pong mga retired generals, ang nananawagan po ngayon ng manual recount, sir, dito po sa resulta ng 2025 midterm elections. Sa hanay po ba ng mga kabalyero, ano po bang mga inputs dito, sir, ng mga retired? Particularly, doon sa resulta ng national race sa senatorial slate. I cannot speak for and on behalf of the whole, mga alumni ng PMA because may kanya-kanya kaming political leanings and beliefs. But it's safe to say na may mga grupo ng mga cavaliers or mga graduates na yes, they agree na dapat mag-recount. Noon pa naman yan nananawagan dahil may suspicion na magkaroon ng dayaan. Maalala ko si retired
Colonel Rio, lalo na doon sa mga technicalities, technical aspect ng mga machines, mga bayan. So, yung manual recount might be a good exercise, to show transparency on the part of this administration and especially the COMELEC. Ang problema dyan is even alam niyo naman ang history ng Pilipinas, kahit minsan sa bilangan ay nagkakadayaan pa, kahit manual na, lalong-lalo na kung maramihan. But kung may makita kasi doon manually na may mga diferensya talaga, then I really don't know what will happen and what COMELEC will do. Kasi they have already nag-declare na yung mga nanalo sa Senado, sa local government, except for the Duterte youth na sinuspend yata nila yung pag-declare na sila, na may seat na sila. But there's an impression na na hindi selective yung mga apply ng mga disqualification or suspension. Kasi hindi lang naman yan Duterte youth ang may mga ganong alleged na nagawa. So, COMELEC really has to shape up.